Kritikal ang lagay ng isang lalaki sa Taguig matapos silaban ng isa pang lalaki. Nadamay pa ang isang babaeng naglalaba sa lugar. Pasintabi po, maselan ang ilang bahagi ng video sa balitang hatid ni Bea Pinlac. Nabulabog ang bahaging ito ng Barangay Pitugo, Taguig nang dumating ang lalaking ito. Lumapit siya sa isa pang lalaking nakatambay roon habang nagse-cellphone. Maya-maya, bigla niyang sinabuyan ng gasolina saka sinilaban ang lalaking nakatambay. Sumiklab ang apoy kaya nagpulasan ng mga tao. Tumakas ang suspect na inabutan din ng apoy. Nakadalawang balik kasi siya eh. Yung pangalawang balik niya, doon siya may dalang supot. Tapos bigla niya binuhos yung gasolina pala yung dala niya. Sabay sindi ng light at sabi niya, eto regalo ko sa'yo. Kritikal sa ospital ang 28 anyos na lalaking sinilaban. Nagtamo siya ng 3rd degree burn sa iba't ibang bahagi ng katawan. Hindi ko nga makilala anak ko kung ano na itsura niya. Ang layo. Hindi okay anak ko. Hindi makatao yung ginawa niya eh. Grabe yung ano ng anak ko. Hindi ko halos patingin. Grabe talaga yung ginawa niya sa anak ko. Nadamay rin pati ang babaeng naglalaban noon sa tabi ng kalsada. Buti na lang yung mga linalabhan ko, yun yung nadampot ko para maapula yung apoy ko sa akin. Yung mga nanginginig na yung mga anak ko eh. Nakita nila akong inaapoy. Sa tingin ng ina ng lalaking biktima, selos ang motibo sa krimen. Pinagbantaan na raw noon ng suspect ang biktima. Lahat namang tao dito, pinagsisilosan lang niya naman po, hindi lang po anak ko. May mga pagbabanta siyang hindi maganda. Sabi niya, humanda ka, di pa rin kayo tumitigil. Yun ang sinabi. Inabangan niya po sa trabaho ng anak ko. Dati na raw nagkausap ang dalawang kampo sa barangay kung saan humingi ng tawad ang suspect. Ay akala ko okay na yun. Ayun pala, may balak pala siya. Ayon sa pamunuan ng Barangay Pitugo, may umiiral na barangay protection order laban sa suspect dahil umano sa pananakit sa kanyang asawa. Andun na yung verbal abuse, lahat na physical, pati psychological abuse na rin sa misis niya. Nagdagdag naman ang barangay ng bantay sa lugar kung saan nangyari ang krimen habang tinutugis pa ng mga otoridad ang suspect. Magmula nung nangyari yan, yung mga kapitbahay na karoon ng trauma, kung yung pinagsesolosan ay nasabuyan ay what more, baka daw yung mga bahay nila, baka sabuyan din, gawa nga ng light materials. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit-init na balita, nakataas po ngayon ang thunderstorm advisory sa ilang bahagi ng Central at Southern Luzon. Ayon sa Pag-asa, apektado po ang Bataan, Cavite, Batangas, Pampanga, Bulacan, Zambales at ilang panig ng Quezon. Pinaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Tatagal ang thunderstorm advisory hanggang 12:40 ngayong tanghali. Epekto po yan ng hanging habagat. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. 5 aso ang nasawi sa sunog sa Bacolod City. Cecil, ano nangyari? Rafi, natrap ang 5 aso sa nasunog na bahay sa Barangay 17. Kwento ng nagmamay-ari ng mga aso, nakarinig sila ng mga putok mula sa isa sa mga silid ng pinauupahan nilang bahay. Gustuhin man daw nilang sagipin ang mga aso, delikado na dahil lumaki na raw ang apoy at kumalat na rin sa iba pang silid. Ayon sa Bureau of Fire Protection, palyadong wiring ang tinitingnan nilang pinagmulan ng apoy. Hindi pa naglalabas ang BFP ng halaga ng pinsalang idinulot ng sunog. Abisala mga Encantadex! Malapit na nga bang mapanood ang new generation of Sangre sa Encantadia Chronicles Sangre? Ito ba talaga padadaig sa akin, Tamara? Adamos, hindi ko bibiguin ang ating mga ada. Sa post-credit scene sa episode 5, ipinasilip ang paglaki ni Flamara at Adamus, played by Faith Da Silva at Kelvin Miranda. Pati na rin ang paglaki ni Dea, played by Angel Guardian sa Miniave, at ni Tera, played by Bianca Umali sa Mundo ng Mga Tao.
Speaking of Bianca, sinabi ng aktres na excited na siya sa mas lumalalim pa na kwento ng sangre. Overwhelming pa rin yung pakiramdam. Isang linggo na kaming minamahal ng mga tao. We cannot wait na mag-unfold palalo yung story para mas makita nila kung ano pa ba yung mga dapat nakabang-abang na pangyayari sa Encantadia Chronicles Sangre. Maganda ka na sana eh. Kaya lamera ka lang. Tapos susunod ko na kayo sisingilin. Mapapanood na sa GMA Prime mamayang 8:50 p.m. ang Sanggang Dikit for Real. Pinagbibidahan niya ni Kapuso Drama King Dennis Trillo at Ultimate Star Jeneline Mercado. Abangan ang kanilang kwento na sa umpisay aso't pusa raw. Pero mauuwi kaya sa pag-iibigan? Naman nating dalawa na ginawa mo lang to para makaganti sa akin. I am now your father's wife. Simula naman mamayang 2:30 p.m. pagkatapos ng It's Showtime, mapapanood ang My Father's Wife. Pagbibidahan niya nina Kylie Padilla, Gabby Concepcion, Jack Roberto at Kazel Canucci. Kanina sa unang hirit game na nakipagkwentuhan ng cast members tungkol sa series. Sugatan ang 4 na pasahero ng isang tricycle matapos mabangga ng isang MPV sa Marcos Highway sa Antipolo City. Batay sa investigasyon, biglang nag-U-turn pabalik ang MPV at nabangga ang tricycle sa bahagi ng Barangay San Jose. Ligtas na ang mga pasahero matapos dalhin sa ospital. Nagkasundo na rin ang magkabilang panig. Sinagot ng may-ari ng MPV ang gastusin sa pagpapagamot ng mga biktima. Mga mare at pareng Army, OT7 is finally complete. Discharged na rin mula sa kanyang tenure bilang social service agent si BTS member Suga. Si Suga o Min Yoon-gi in real life ang 7th at last member ng Global Superstars na nakatapos ng kanyang military enlistment. Hindi katulad ng kanyang co-members, walang public event sa release ni Suga nitong Sabado dahil sa overcrowding concerns. Sa Weaver, sinabi ng K-pop idol na super excited na siyang makausap ang fans. Grateful din siya sa almost 2-year military service para makapag-self-reflect. Kasunod niyan ang paghingi muli ng sorry sa kinasangkutan niyang drunk driving incident last 2024. Sa kabila ng kanyang quiet exit, bumuhos ang all-out love at support ng fans na matyagang naghintay sa labas ng Hive building para i-welcome si Suga.